sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Pahutagana, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 18 ng buwan ng Agosto. Sa ating mga headlines, gasolina may taas presyo bukas. Pero may good news naman, ang diesel at kerosene may price rollback. Fuel subsidy at hindi fare hike iginiit ng Commuters Group. Sektor ng mga mangingisda kasama na sa benteng bigas meron na program ng BBM administration. Bagyong Juaning, bahagyang lumakas pero walang epekto sa bansa. Palabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ayon sa Pag-asa. Dating actress Nadia Montenegro Asistio nag-resign na bilang staff ni Senator Robin Padilla at itinatanggi muli na siya ay gumagamit ng marijuana. Lifestyle checks sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng DPWH. Welcome kay Secretary Bonoan. 10,000 pulis sinimula na ikalat sa BARM sa Mindanao para sa kauna-unahang parliamentary elections. Online gambling hub sa Makati ni raid ng PNP CIDG, 5 dayuhan arestado, 41 katao nasagip. Demolition naman sa may Palangka, San Miguel, Maynila, nagkatensyon kanina dahil tumutol ang mga residente. Zumba session sa Ormoc City na uwi sa saksakan. Lolo sinaksak ang kapwa lolo dahil sa selos. Maganda lalaki. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, pasado na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng petroleum products. Batay sa magkakahiwalay na abisyo ng mga oil companies, 60 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Pero may rollback naman sa diesel, 90 centavos o 80 centavos ang rollback kada litro ng diesel at 90 centavos naman sa kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng mga oil companies bukas alas 6 ng umaga. Samantala, nanawagan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa gobyerno na ilabas na ang fuel subsidy para sa mga tsuper ng public utility vehicles sa halip na payagan ang fare increase. Ito'y sa gitna ng pagbuhay ng ilang transport group sa hiling nilang magdagdag ng pasahe upang maibsa ng epekto ng mahal na presyo ng petrolyo. Ayon kay LCSP spokesperson Attorney Albert Sadili, mas makaturungan at patas sa solusyon ang direktang pagbibigay ng subsidiya at hindi ang pagpapasa ng dagdag gastos sa commuters. Kompleto na anya ang lahat ng requirements para sa paglalabas ng 2.5 bilyong pisong fuel subsidy, pero nabalam ng bumaba ang presyo ng langis sa world market matapos kumalma ang Israel-Iran conflict. Binanata naman ng LCSP ang tinawag ninong paglaban bawi ng pamahalaan at idiniin na nananatiling mahal ang presyo ng petrolyo sa lokal kumpara sa mga nakalipas na buwan.
Isasama na rin ang mga isda sa listahan ng prioridad ng Department of Agriculture na bentahan ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, simula sa August 29 ay mabibigyan na ng akses sa benteng bigas. Meron na program ang sektor ng mga fisher folks. Sinabi ng ahensya na ang bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay sisimulan na sa mga fish ports. At kabilang sa mga naunang nabigyan o nabentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay ang mga senior citizens, mga PWD, solo parents, mga mahirap na pamilya, gayon din ang mga minimum wage earners at benepisaryo ng DSWD Walang Gutom Program. Kasama din sa listahan ng mga magsasaka na nakatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kaya lang sana all. Yan. Samantala, nakatulong ang Walang Gutom program ng pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa isang social weather station survey na isinagawa mula June 25 hanggang 29, nasa 16.1% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger sa nakalipas sa 3 buwan, mas mababa mula sa 20% noong Abril. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao na sumasailalim ito sa pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon na mabawasan ang food insecurity lalo na sa mga vulnerable na pamilya. Nalampasan na ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang target revenue sa gobyerno sa unang 6 na buwan ng taong 2025. Galing mangolekta ng buwis ang mga taga-BIR. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., umabot na sa 1.554 trillion ang nakolekta ng BIR mula January hanggang June. Ang nabagit na halaga ay mataas ng 4.5 billion pesos o 14% na mataas kumpara sa naging revenue o collection sa kalahating bahagi ng 2024. Sinabi ni Lumagi na ang nabanggit na development ay resulta ng tax reform programs na ipinatutupad ng kanyang ahensya. Kabilang sa tinukoy ng BIR ang VAT on Digital Services, Create More Act at ang Capital Markets Efficiency Promotions Act. At pinasalamatan naman ni Commissioner Lumagi ang kanyang mga empleyado sa ahensya at si Pangulong Marcos dahil sa patuloy na tiwala at suporta sa kanyang liderato. Commissioner June Lumagi, alada bang bonus ang mga empleyado ng BIR? Dapat meron din. Yan ang sana all. Samantala, ipatutupad ng Department of Finance ang recalibration ng fiscal goals ng gobyerno upang maiwasan ang pangailangang magpataw ng panibagong buwis. Ipinahayag ito ni Finance Secretary Ralph Recto sa budget presentation ng Development Budget Coordination Committee para sa 2026 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos, kung saan 4.64 trillion pesos ang target na susuportahan ng revenue collections. Paliwanag direkto, kapag masyadong mataas ang fiscal targets, lumalaki ang posibilidad ng revenue shortfalls at mas malaki ang budget deficit kung saan mapipilitan ng gobyerno na mangutang. Bilang alternatibo, itataas ng Department of Finance ang dividend remittance ng government-owned and controlled corporations mula 50% patungo sa 75%. Ayon kay Recto, ito ang pangunahing non-tax revenue source kasama ng privatization ng underutilized government assets. Nag-resign na bilang political officer ni Senator Robin Padilla ang kontrobersyal na actress na si Nadia Montenegro Asistio. Ayon sa Chief of Staff ni Senator Padilla na si Attorney Philip Jurado,
Tinanggap na nila ang resignation letter ni Nadia Montenegro ngayong araw kasabay ng kanyang written explanation. Matapos siyang itinuro na humitit ng marijuana sa loob ng CR ng mga babae sa Senado, at sabi ni Atty. Jurado ay tinanggap na ni Senator Padilla ang resignation ng nasabing aktres. Samantala, wala pang reaksyon ang Sergeant at Arms at pamunuan naman ng Senado kaugnay sa nangyari kay Nadia Montenegro. Bagamat ito ay nagdulot na rin ng epekto sa mga taga-Senado at pinangunahan ni Senator Mig Zubiri at ang kanyang mga staff ang pagsasailalim ng drug test kaninang umaga. Kaugnay nga ng balitang yan, mariing itinanggi ni Nadia Montenegro ang akusasyon sa paggamit umano niya ng marijuana sa loob ng Senado. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Montenegro na vape lamang na may grape flavor ang dala niya at wala umanong ebidensyang magpapatunay na gumagamit siya ng illegal na droga. Ayon kay Montenegro, nagdulot na matinding kahihiyan at panghuhusga sa publiko ang pagkalat ng issue na wala umanong malinaw na batayan. Anya na apektuhan na rin ang kanyang mga anak kaya napilitan siyang magbitiw para sa kapakanan ng kanyang pamilya at kalusugang pangkaisipan. Iginit din nito na ang kanyang pagbibitiw ay hindi pag-amin ng kasalanan kundi respeto sa Senado at kay Senator Robin Padilla. Kalakip ng mensahe ni Montenegro ang pagbibitiw bilang political officer sa opisina ni Senator Padilla na opisyal nang tinanggap. At dahil dyan, hinimok naman ni Senator Mig Zubiri ang kanyang kapwa mga senador at maging ang kanyang mga staff na magpa-drug test upang patunayan na walang gumagamit ng illegal drugs sa loob ng Senado. Panawagan ito ni Zubiri matapos na sumalang sa drug test kasama ang kanyang 35 staff bilang halimbawa sa iba nilang kasamahan. Ginawa ng senador hakbang matapos lumabas ang report na may na inakusahan si Nadia Montenegro na gumagamit ng marijuana. Ayon kay Zubiri, sinuri sila para sa 5 uri ng droga tulad ng marijuana, shabu, ecstasy, cocaine at opium, maliban sa hair follicle test na hindi naman daw available. Narito si Senator Zubiri. Actually, sabi ko nga lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating makasamahan dahil ang gusto rin po natin magkaroon ng drug-free Senate. Sinabi pa ni Zubiri na dapat linawin na ng Senado ay tahanan na mga gumagawa ng batas, lawmakers at hindi mga lawbreakers. Naritong muli si Senator Zubiri. Ako lang nakaka-alarma dahil alam mo, malaking issue tong drug use sa bansa, di ba? Nagkaroon ng war on drugs, nagkaroon ng talagang crackdown on illegal substances. Tapos dito sa Senado, kung saan po tayo lawmaker, baka kami pa magiging lawbreaker. Yung lawmakers maging lawbreakers. So let's lead by example. At kaya ginawa po namin ito na yan. Dapat naman talaga lakay, drug-free, hindi free drugs. Sa iba pang balita, bahagya pang lumakas ang Tropical Depression Juaning habang mabagal na kumikilos pahilaga sa katubigan sa silangan ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 535 kilometers mula sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hanggang aabot sa 55 kilometro kada oras, malapit sa sentro at bugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Sa kabila nito, walang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa at wala ring direktang epekto sa panahon. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juaning mamayang gabi o bukas ng umaga. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Lifestyle check sa lahat ng opisyal at empleyado ng DPWH.
Welcome kay Secretary Manny Bonoan. At resigned NBI Director Jimmy Santiago. Mananatili pa rin bilang direktor ng NBI hanggang wala pang napipiling kapalit. At online gambling hub sa Makati, ni-raid na matahan ng PNP CIDG. 5 dayuhan arestado. At Zumba session naman, nauwi sa saksakan ng lolo. Sinaksak ang kanyang kapwa lolo dahil daw sa selos. Wow. Sino kayong pinag-away nitong dalawang Yun lola nga, na curious ito? ako lakay eh. Sino magandang lola yan? Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Lieutenant Larry Francisco, alas 4:27. RH Break Time. Oras Miss Thea. Ganap ng alas 4:37 ng hapon. Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Raymond Paas. Ba, maganda ito, ha? Ba, yun daw po mga kontraktor na sangkot sa mga substandard na flood control projects. Dapat pangalanan at kasuhan ayon kay Senator Mig Subiri. Ganun ba? Dapat, Senator Mig, dapat makulong din. Ayan. Yun no. Sige nga. Samantala, standby din man ang Milky Regulan, Edniel Parosa at Val Gonzales, Noche Cacas. Pero bago ang mga report na yan, narito muna ating maswerteng winner. Kung masasagot niya ating tanong, ito ay taga Dasmariñas, Cavite. Si Kuya Albert Calvario. Ba? Kuya Albert, wala kang Calvario ngayon. Dahil ang ibibigay namin sa inyo ay langit ng kaligayahan. Ayan. Swerte. Ayan. Kuyang Albert, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Ayan. Ano po ang sasakyan ninyong dinikitan ng DSRH sticker? Taxi po. Uy, Rolls Royce? Audi daw lakay. Ganun ba? Taxi pala. Akala ko kamag-anak ka ni yung may-ari ng Saint Timothy Construction. Si Sarah. Ayan. Diskaya Sarah lakay. Diskaya. Ayan. Pero ang tanong ko, Kuyang Albert Calvario, ayan, anong himpilan ng radyo ang nag-celebrate ng 86th anniversary noong July 15? DCRH po. Di yata ko sigurado. Congratulations, Kuyang Albert Calvario. Kayo ay nanalo ng limpak-limpak na 1,000 pesos. At para sa mga nais ding manalo ng 1,000 pesos, abay magpadikit lamang po ng sticker ng DZRH. Bobolahin namin po yan. Ayan. At ang maswerte ay mananalo ng 1,000 pesos. At sa ating mga reports, Pangulong Bongbong Marcos kontento sa implementation ng bayad na bill mo o zero balance billing program sa Eastern Visayas Medical Center. Bakit doon lang? Sana lahat. Doon siya kasi nagpunta kanina. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Yes, lakay, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DOH Eastern Visayas Medical Center para siguruhin na bibigyan ng pantay at dekalidad na serbisyong pangkalusugan ang bawat Pilipino. Kasama si Health Secretary Ted Herbosa, sinuri ng Pangulo ang implementasyon ng DOH Hospital ng bayad na bill mo o zero balance billing program. Layo ng programa na maibsan ang gastusin sa pagpapagamot ng mga pasyenteng na-admit sa basic accommodation sa mga ospital ng gobyerno. Sa kanyang pagdalaw sa DOH EVMC, kinausap ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng paggamutan sa pangunguna ni Medical Center Chief Dr. Joseph Michael Haro at mga frontline healthcare workers. Kinumusta rin ng Pangulo ang ilang pasyente para masigurong walang binayaran o babayaran ang mga ito sa ospital.
sinilipin ng Presidente ang mahalagang pasilidad ng ospital. Ang DOH-EVMC na pinakamalaking ospital na pinatatakbo ng DOH sa Eastern Visayas ay isang level 3 tertiary hospital na may 1,100 bed capacity. Nagsisilbi ito sa mga pasyente hindi lang mula sa Tacloban City at Leyte, kundi maging sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Biliran at maging sa mga karatig rehiyon. Ito si Lef Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Sana, Mr. President, Secretary Ted Herbosa, ha? Pwede ba isama ang Pangulong Marcos dyan sa PGH? Dalhin din sa East Avenue Medical Center. Dalhin din sa Rizal Medical Center sa Pasig. Ewan ko lang kung hindi magalit ang presidente sa DOH Secretary. Ayan. Okay, masyadong magpapabola, Mr. President. Marami pa dyan. Dinadala sa mga ospital na Goods. Okay naman yung maayos, pero ipakita rin yung mga kawawa. Ayan. Kaya lang baka batukan siya ni Presidente. Kasi ba't na ang dami ng pasyente rito nakahiga dyan sa overflowing sahig. lakay, Ayan, ayan, ba't dala-dalawa ang pasyente sa isang kama? Ba't ang pila-pila ng mga pasyente? Ayan, haba-haba. Mga kontraktor na sangkot sa mga substandard na flood control projects dapat pangalanan at kasuhan. Ayon kay Senator Mig Zubiri, ang detalye hatid sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, hihimok ni Senador Juan Mig Zubiri si Pangulong Bongbong Marcos pangalanan at kasuhan ng mga kontraktor na sangkot sa mga control projects sa bansa. Ayon kay Zubiri, walang mangyayari sa bansa kung kailangan pang pagpaliwanagin ng Pangulo ang mga tiwaling kontraktor. Na makinaukulang ahensya ng pamahalaan, the Ombudsman at Crucial ang investiga ng mga kontraktor. Madali lang umunong ang substandard control project kapag ito ay walang bakal at yan kahoy ulupa ang laman ng maklay na madaling masira, tiyak ito ay substandard. Para kay Zubiri, hindi rin dapat nagtatapos sa mga kontraktor at mga taga-DPWH ang investigasyon, kundi tukuyin din kung sino ang senador o congressman ang nasa likod ng insertion sa mga flood control projects. Paliwanag ng senador, kalimitan ay wala sa National Expenditure Program o NEP ang mga kontrobersyal na flood control projects. Ngunit bigla na lang lumilitaw ang mga ito sa Bicameral Conference Committee o BICAM sa national budget. Narito si Senador Mig Zubiri. At dapat talaga may kaso. Kasi with due respect to the President, he will ask them to explain. Why will you have to ask them to explain? Kung yung laman po ng dike ay kawayan at laman ng dike ay coco lumber at walang kabilya at puro bato at puro lupa kaya nasisira, yan ay substandard. Kung substandard yan, dapat ma-blacklist yan ng DPWH. Pangalawa, kasuhan. Kasi may standards yan may building code standards. So kasuhan kasi public, that is a public infrastructure project. So kasuhan sa ombudsman kaagad yung mga kontraktor na katulad sa nangyari kay Napoles. Kinasuhan po si Napoles ng ombudsman, siya po'y nakakulong hanggang ngayon. So yan ang kailangan natin gawin. Kung explain lang po, walang mangyayari sa ating bansa. Bahagi ng naging pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri.
Raymond. Ito si RH Concrete, Mayor. Di sampulan si Diskaya. Ay, Oo, at saka yung madali na makita yung mga GOSA projects. Nakolekta pagkatapos ala naman palang ginawang DK o kaya flood control project. na special mention yun, di ba yung Timothy Construction, Lakay? Yung Alpha Omega. Oo. Ayun, yun na nga, Mayor, yung binabanggit. Kasi ang para bang pagpapaliwanagin pa, ano ang ipaliliwanag pa ng mga yun, kitang-kita naman Tama. doon sa mga proyekto ang kanilang ginawa ay supply. Kaya sabi ay kasuhan na itong mga ito. Kitang-kitang wala. Mahina itong si Manong Secretary Bonoan. Kaya? Kitang-kita naman. Ba't kailan pa nga pagpaliwanagin? Ayan. Kailan para magkaroon ng ebidensya? Due process, Due Lakay. process. Diyos ko, ayan. Kilala naman nila ang mga yan. Tagal na. Yun mga at ang problema ay talagang naglalakihan naman yung mga budget nila. Ayun, inisa-isa na may mga lumalantad na na tumutukoy doon sa mga iba't ibang mga proyekto na talagang naging problema at hindi na pakinabangan itong mga proyekto sa kabila ng mga bilyones na inilaan ng ating pamahalaan for the past how many years. Sino ba dapat ang magharap ng reklamo, Raymond? Ang DPWH ba? Ayan, ang presidente ba? O sino? Kaya ang sinasabi nga ng mga ito, gaya nitong si Senator Zubiri, ang binabanggit niya Mayor, yun bang ang presidente mismo pangalanan at utusan mo yung mga responsible agencies na investigahan at kasuhan, malaking bagay na yun, Mayor, malaking hakbang at maging leksyon doon sa iba na mga, kung halimbawa sa mga kontraktor, matatakot na sila gaya nung ginawa noong panahon ng PDAP scam na ang nasasangkot ay itong si nagresulta sa pagkakulit sa Napoles, Mayor. Ayan, sige, abangan natin yan at sana'y wag lang sa zona binabanggit, ayan, wag lang investigasyon. Correct. Sana may makasuhan at maparusahan. Siguro, Mayor, budget ay tiyak mapag-uusapan na naman yan kung sino-sino yung mga magkakaroon ng insert sa 2026 national budget. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Raymond. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Di nga ho sila nahiya, Mr. President. Samantala, Department of Finance may pagtulungan sa Kongreso para makahanap ng mapagkukunan ng revenue sakali ipagbawal na ang online gambling. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at kaya handa may pagtulungan ng Department of Finance sa Kamara para makahanap ng ibang source ng revenue sa mawawalang kita ng gobyerno kung tuluyan ang ipagbawal ang online gambling. Sa interpellation ni SPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe kay Finance Secretary Ralph Recto, sinabi ng kalihim na abot sa 60 billion pesos ang ambag ng online gambling industry sa pondo ng pamahalaan. Bukas ang DOF na palitan ang pagkukunan ng revenue tulad ng plastic at pagtaas ng excise tax ng pagmimina. Sabi ni Recto, dapat isulong ng Kongreso ang pagpataw ng excise tax sa plastic. Mapagkukunan ito ng dagdag na revenue ng pamahalaan sakaling tuluyan ng ipagbawal ang online gambling. Narito si Finance Secretary Ralph Recto sa interpellation ni SPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe. We'll gladly work with you on that. Any additional revenue stream for the national government will be very much welcome. Sa ngayon ay wala pang national excise tax sa plastic samantalang umaabot naman sa 2.7 million metric tons ng plastic waste ang napoproduce ng bansa. 20% dito ay napupunta sa basurahan at maestero nagdudulot ng pagbaha kapag may mga malalakas na pag-ulan. Ako si New Gregonar Gula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, higit 1,000 social media posts na tukoy na fake news. DDS vloggers kakasuhan. Ayon yan sa PNP. Idetalye mo, RH52. Edniel Parrosa. Edniel.
Umabot sa 1,378 post sa social media ang natukoy bilang fake news patungkol sa peace and security dito sa ating bansa. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III, galing ang datos sa monitoring ng anti-cybercrime group at tech company mismo na Meta, wala Enero hanggang Agosto atras ngayong taon. Ilan umano sa mga ito ay pakana ng tinawag ni Torre na DDS vloggers na layong paniwalain ng publikong laganap ang kriminalidad sa bansa. Kaugnay nito, patuloy umano sa pagkaso ang PNP sa mga vlogger na mapatutunayang nagkakalap ng mga peking impormasyon. Halimbawa nito ay ang post ng isang Mitzi Vlogs na nangyari pala sa Indonesia, re-upload ng isang crew in Salvador de la Cruz na insidente pala sa Vietnam, at isa pang viral video na umano'y pambubuli ng mga estudyante pero kuha din pala sa bansang Indonesia. Sabi ng PNP Chief sa Krame, 6 na ang paunang kasong kanilang naisampa kung saan 2 nasa trial na. Tumatukoy ang DDS sa diehard Duterte supporters o mga online personality na umano'y panig sa nagdaang administrasyon. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, mananatili muna sa pwesto si resigned NBI Director Jaime Santiago. Ito ay hanggat wala pang itinatalaga na papalit sa kanyang posisyon bilang direktor. Ayon kay Santiago, ang kanyang desisyon ay bilang respeto kay Pangulong Marcos. Sinabi niya na patuloy niyang gagampanan ang trabaho hanggat wala pang ina-appoint na bagong pinuno ng NBI. Santiago itinalaga bilang NBI Director noong June ng nakalipas na taon, subalit nagsumite ng irrevocable resignation dahil umano sa mga demolition job laban sa kanya. Pero bakit ganun na Director? Irrevocable po yung resignation po ninyo. Meron namang mga deputy directors dyan. Ayan. Secretary Boying. Ayan. Ano ba yan, ha? Mukhang nagdadalawang isip si Director Santiago. Ba't baka ako nakapag-file na ano, ha? Irrevocable resignation. Ayan. Akala ko yung naghakot na nung Sabado. Ayan. Mukhang mali yata, ano, ha? Siguro dapat Secretary Boying, Mr. President, Apo Lucas Bersamin, marami namang karapat dapat din na humalili. At nandyan po yung mga mamili kayo dun sa mga deputy directors ng NBI. Kaunay nga ng balitang yan, Lakay, inirekomenda ng Department of Justice kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Undersecretary Jesse Andres bilang pansamantalang Director ng National Bureau of Investigation kasunod ng pagbibitiw ni retired Judge Jimmy Santiago. Ayon kay DOJ spokesperson Nico Clavano, si Andres ang napili dahil ito ang namumuno sa law enforcement cluster ng DOJ kung saan kabilang ang NBI. Paliwanag ni Clavano, hindi maaaring maantala ang mga operasyon lalo na sa laban kontra sa mga inshore gaming operators kaya mahalaga ang continuity. Samantala, inamin ni Clavano na nagulat at nalungkot sila sa biglaang pagbibitiw ni Santiago na maganda ang track record sa serbisyo. Nilinaw naman ang opisyal na hindi dapat tingnan bilang politikal ang pagbibitiw ni Santiago na inilarawan nitong win-win situation para sa kanya at para sa NBI. Bakit si Yusek Jesse Andres? Ayan, alam nating magaling yan, pero dapat insider ang humalili muna. Kaya nga may mga deputy directors dyan Ayan, para kung wala yung director, isa sa kanila ang maaring pumalit pansamantala habang walang ina-appoint ang Pangulong Marcos. May panapal kumbaga Lakay agad, no? Kaya nga yan ang purpose ng mga deputy, mga assistant manager, director, maganyan. Correct. Maraming salamat, Val. Mali yung ginawa ng mga pulis na ginulpi pa, pero mali din yung ginawa ng si De La Rosa. Ba't nagnakaw? Yan. At mapinatawad. Paano hindi pinatawad? Kulong din talaga. Wala na yun. Pagkakakilanlan ng biktima sa nangyaring pamamaril sa Las Piñas, tukoy na. Idetay mo balita, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea at Lakay, patay sa pamamaril ang isang karpentero habang isa namang babae ang sugatan. Matapos tabaan ng ligaw na bala sa Manuyo Uno, Lungsod ng Las Piñas.
Dead on arrival sa Las Piñas General Hospital ang 40 anyos na si alias Gerard. Ayon sa misis ng biktima, nakaupo lang sila kanina ng kanyang mister sa Santan Street. May biglang lumapit na lalaki at wala sabi-sabing pinagbabaril ang kanyang mister. Tumakbo at pumasok sa Cleanville Street ang kanyang mister, ngunit sinundan pa ito ng suspect. Doon na tinamaan ng stray bullet ang babae na ngayon ay nakatakdang operahan na sa tumagos na bala sa kanyang braso. Matapos naman ang pamamaril, naglakad lang ang suspect palabas sa direksyon ng Parañaque. Inamin ng misis ng biktima na dati nang nakulong ang kanyang mister sa sugal. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Yan ang follow-up report, RH27, Lachika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinakilala ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang number 2 man o Deputy Chief for Administration sa PNP na si Lieutenant General Bernard Banac sa kabila ng order ng NAPOLCOM na kontra dito. Kasama ni Banac sa command group na ibinida sa Campo Crame sina Deputy Chief for Operations Lieutenant General Edgar Alan Ocubo at Chief ng Directorial Staff na si Major General Nery Ignacio. August 6 nang magsagawa ng revamp si Torre at pagpalitin sina Banac at General Jose Melencio Nartates na inilagay sa Police Command sa Western Mindanao. Pero itong ginawa ni PNP Chief Torre ay binaliktad ng NAPOLCOM sa pangunan ni Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan at maging si DILG Secretary John Vic Remulla. Pero kanina umaga hindi lamang pinanindigan ng PNP Chief General Torre ang kanyang desisyon, kundi iginit din ang pagkakaisa ng pulisya sa kabila ng umano'y utos at hamon nitong mga nakalipas na araw. Sa kabila ng pagtutol ng DILG Secretary, nato si Chief General Torre. Sa inyong lahat, isang malinaw na mensahe ang pinakita ninyo. At ipinakita natin, ang PNP ay nagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Astig ang General Torre, ha? Ang may basbas sa Malacanang. Po sa pananaksak dahil pinagdududahan umano ng 72 taong gulang na sospek ang relasyon ng biktima sa kanyang misis. Samantala, na-recover naman sa sospek ang isang kutsilyo at isang caliber 38 na revolver at mga bala. Lolo, ha? Petwal Hospital dyan sa Las Piñas. Ayan. Afternoon, Doc Randy Baradi. Binabati ka ni Attorney Orlando D. na bumabati rin ng happy birthday kay Engineer Julio Herrera, ang presidente ng senior citizens dyan sa Abukay, Bataan. At pagbati rin ng happy birthday kay Father Alan Cortez. Papaano ba si Father Alan, Attorney Kuyang Orly, ha? Happy birthday din kay PG, ha? Ayan, dating Prosecutor General Claro Arellano. Aba, 70 years old ka na pala, PG. Ayan, mukhang bata ka pa, ha? O 60 rin ka lang, sir, ha? Ayan. Baya, binabati ni Mr. Cesar Toyota Alabang, Secretary Bebo Tabello. At siyempre binabati ni Tisoy Oliveros at Michael is my guy at Benny Chua. Of course, belated happy birthday sa aming bossing, Mr. Freddy Elizalde, sir. Happy birthday. Happy birthday. Ang saya po ng inyong birthday celebration na kagabi. Dumalo pa si Senator Kiko Pangilinan, Senator Grace po, ayan, former Senator Dick Gordon at marami pang iba. Uy, si Mayor Emmy Calixto, ha? At Congressman Calixto. Happy birthday din kay Mayor Lota Manalo at kay Kuyang Captain Henry Diaz.
mula kay Captain Benji Escobar ng Eye in the Sky. At happy birthday din kay very worshipful Harry Gonzales. At ay pinapabot po ng mga brethren sa Sultan Harun Al-Rashid Lukman Masonic Class 406 ang kanilang pagkiramay kay Kuyang Tony Ferraren. Ayan. Mga brethren sa Lukman Lance, pinapaalam po sa kanyang mga kamag-anak si Kuyang Tony Ferraren drop his working tools. At ay rin nakiramay sa pagyaon ng ating pamangkin si Carrie Joy Lianes Tango. At sa showbiz, Miss Thea, P-pop group Bini formal nang naghain ng reklamo versus spliced video online. Idatali mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa! Miss Thea at Alakay, formal na nga nagharapan ng reklamo sa Hall of Justice sa Santa Rosa, Laguna ang 8 miyembro ng P-pop girl group na Bini kasama ang kanilang legal counsel na si Attorney Georgie Alonso. Target ng reklamo ang isang hindi na pinangalan ng individual na naglabas ng splice video na nagdulot umano ng paninira sa grupo. Batay sa reklamo, lumabag ang respondent sa kasong unjust vexation kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang tinutukoy na video ay ang pinutol at inedit mula sa original na content kung saan nagre-review ang Bini ng iba't ibang Filipino street food. Sa inalabas na versyon, puro negatibong reaksyon lamang ang lumabas na nagbago sa totoong konteksto ng video. Kung mapapatunayang guilty, maaaring humarap sa pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon ang respondent. Bukod dito, humihingi rin ng danyos na tig-1 milyon pesos para sa bawat miyembro ng grupo. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. Aba, sabi rito bakit hindi pinahuli ni NBI Director Santiago yung mga gumagawa ng demolition job laban sa kanya? NBI Director siya. Nga naman, ano. Siyempre, lakay personal siguro. Ayaw naman yung gamitin ng kanyang powers. At maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay, ang sabi ng ating business correspondent. How much? Nagsara sa palitan ng dolyar sa halagang 56 pesos and 96 centavos per dollar. Ilang days before Christmas? 129 days, lakay. Wow, bilis ng panahon. At yan ang kabuhan natin palatuntunang Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Oras, ganap na alas 5 plus 1. This time